Sa tingin ko, isang plastic surgeon ang nag-oopera sa asawa niya at pagkatapos ay sinabi sa amin na nagkaroon siya ng cardiac arrest. Pero hindi ako sigurado kung totoong nangyari yon. Ina ng tatlo, sumailalim siya sa ilang procedure at tumigil ang tibok ng puso niya. Napagbibintangan ng asawa niyang plastic surgeon sa pagkamatay niya. Sinisiyasat ko ang pagkamatay ni Hillary Brown at kung ano ang nangyari kay Dr. Ben Brown pagkatapos nito. Maligayang pagdating sa Crime Fix, ako si Anjanette Levy. Hindi na talaga bago ang makarinig ng mga babae na pumupunta sa isang plastic surgeon para magpa-botox, magpa-konting ayos, or kahit magpa-facelift. Malaking negosyo ito, lalo na sa Florida, pero ang hindi mo madalas marinig ay ang tungkol sa isang babaeng namatay habang sumasailalim sa isang procedure ayon sa mga prosecutors sa Gulf Breeze, Florida. Yun ang nangyari sa kaso ni Hillary Ellington Brown, isang 33 taong gulang na ina ng 3 anak. At kung hindi pa sapat ang pagkabigla at lungkot sa pagkamatay ni Hillary Brown, ang asawa pa niyang si Dr. Ben Brown ang nagsasagawa ng procedure nang mag-seizure siya. Nagsimula ang buong malungkot na kwentong ito noong Nobyembre 21, 2023 nang si Dr. Brown at ang kanyang mga staff sa Restore Plastic Surgery sa Gulf Breeze ay nagsasagawa ng procedure kay Hillary nang bigla siyang magkaroon ng seizure. Si Hillary ay nagtatrabaho rin doon. Tumawag ng siyam na isang-isang ang isa sa mga staff. Pulis, bumbero, ambulansya? May emergency ako. Sige, sino ang kailangan mo? Pulis, bumbero, ambulansya, ambulansya ba? May pasyente kaming hindi stable. Sige, sabihin mo ang address. Hello, ma'am. Ano ang address ninyo? Nandyan po ba kayo sa tabi ng pasyente ngayon? Opo, sige po, may paparating na po kaming tulong. Ano po ba talaga ang nangyari? Sumasailalim siya sa operasyon sa isang klinika ng plastic surgery pero hindi siya stable dahil nag-seizure siya. Sige po, anong procedure ang ginagawa sa kanya at para saan ito? Marami po silang ginagawa. Sige po, pwede nyo bang sabihin kung ano ang mga yon? Abdominally po, fat transfer, iba-iba pong mga bagay. Hindi ko sila maalala ngayon. Sige mahal, may paparating na tulong, emergency response na po. Kung maaari, siguraduhin nakakabit at handa ng gamitin ng automated external defibrillator sa pasyente at sabihin niyo sa kanila na ipagpatuloy lang ang chest compressions. Sige. Sige, tawagan lang kami kung may magbago. Salamat, paalam. Makikita pa natin ang ibang nangyari sa body cam footage. Pero si Hillary ay tila sumasailalim sa iba't ibang mga procedure para ilipat ang taba mula sa isang bahagi ng kanyang katawan papunta sa iba. Ilang sandali matapos ang unang tawag sa siyam na isang staff member ang muling tumawag, desperadong humihingi ng tulong. Sandali lang, tumigil muna. Kailangan ko ng isang tao na makakausap. Isa lang. Ano ang magandang numero na pwedeng tawagan pabalik sa'yo? Pakiusap? Makinig ka, may darating na tulong. Ano pangalan mo? Ilang taon ng pasyente? Siya ba? 2. Sige, humihinga ba siya? Hindi, ginagawa namin ang cardiopulmonary resuscitation ngayon. Sige, ayos lang. At ikaw, ginagawa mo. Sabi mo, ginagawa mo ang cardiopulmonary resuscitation. Ginagawa na namin ng mouth-to-mouth. Sir, sige, may medical staff ba dyan sa lugar? Nandiyan ang doktor pero kailangan pa rin namin ng ambulansya. Paparating na sila sa lalong madaling panahon. Sige, ituloy mo lang ang pagbigay ng first aid sa cardiac arrest. Naiintindihan ko na paparating sila sa pinakamabilis na kaya nila o paparating sila na may sirena. Sige, ayos lang. Paparating sila sa pinakamabilis na kaya nila. Ipagpatuloy mo lang ang cardiopulmonary resuscitation hanggang dumating ang tulong. Mananatili ako sa telepono habang ginagawa mo yan. Kung may pagbabago, ipapaalam natin agad sa kanila. Sige. Ipaalam mo lang sa akin kung may pagbabago habang tinutuloy ang cardiopulmonary resuscitation. May ginagawa ba siyang procedure? Pasensya na, sinabi namin. May ginagawa ba siyang procedure? O may ginagawa siyang cosmetic procedure. Sige. Lalaki ba o babae? Babae, pasyente. Pagwawas to. Babae yon mga kaibigan, dumarating sila agad. Hindi malayo ang bumbero, life support sila, kaya kompleto sila sa kagamitan at hindi rin malayo ang emergency medical services sa kanila. Sige. Niyan, ilang beses mong maririnig ang lalaking sumisigaw sa background sa tawag na ito? Nasaan yun? 21. Sige. Alam ko mukhang matagal na. Patuloy lang kayo, patuloy lang gawin yan. Cardiopulmonary resuscitation. Sige. Oo, sige. Anybody find a stethoscope? Look all over in the office. On top of the shelf is
Dapat paparating na sila. Sige. Sige. Fire department phone. Sabihan mo lang ako kapag nandyan na sila sa loob kasama mo. Sige. Sige. Nag-uulat ako ng mga nakakatakot na krimen sa Crime Fix. At kung may natutunan man ako, ito ay na hindi talaga dapat isakripisyo ang privacy at personal na kaligtasan, lalo na pagdating sa iyong personal na data online. Magugulat ka kung gaano karaming impormasyon mo, tulad ng pangalan mo, numero ng telepono, at pati na rin ang address ng bahay mo, ay basta-basta na lang nagkalat sa internet na madaling makita at ibenta ng mga data broker. Natanong mo na ba kung bakit marami kang natatanggap na nakakainis na spam na tawag at email? Ang sponsor nating Incogni ay mahalagang tool para mabawi mo ang control. Automatikong tinutukoy kung aling data broker ang may impormasyon mo, tapos hinihingan silang burahin ito. Natuklasan ng Incogni na may 50 plus broker na may data ko at agad sinimulan ng kumpanya ang pagtanggal sa akin sa kanilang listahan. Napakadaling gamitin, gumawa ka lang ng account na nagbibigay pahintulot sa Cogni na kumilos para sa'yo at hayaan mo na silang asikasuhin ang lahat ng iba pa. At ngayon, pwedeng burahin ng mga gumagamit ng Incogni ang kanilang impormasyon mula sa mas marami pang website gamit ang bagong custom removals feature ng unlimited plan. Kopyahin at i-paste lang ang mga link ng site na may nakita kang nakakabahalang data breach. Nagdudulot ito ng problema sa buhay mo. May team ng privacy specialist na bahala sa iba pa. Pinapayagan ng bagong Incogni Unlimited ang mga user na i-customize ang data removals at tugunan ang matitinding data breach kasama ang privacy specialists. Kung mahalaga sa iyo ang online na seguridad, bawiin ang personal mong data gamit ang Incogni. Gamitin ang code Crime Fix sa ibaba para makakuha ng 60% diskwento sa taunang plano. Ngayon, ito ay mga totoong reaction na naitala sa audio. Sa kahit anong kaso, mahalaga ang information yon. Maraming bagay ang talagang tumatak sa akin tungkol sa mga tawag na ito sa siyam na isang una kung gaano ka-distraught ang mga staff habang nasa telepono. Tumawag pa sila ulit makalipas lang ng ilang minuto mula sa una. Ipinapakita lang nito kung gaano ka-urgent ang sitwasyon. Sa una pa lang halatang mali at hindi tama ang nangyayari. Hindi nila ito nararanasan sa karaniwang araw. Pangalawa, mahirap maintindihan ang isinisigaw ng lalaki sa likod pero base sa alam natin si Dr. Braun siguro iyon. Ayon sa tunog, ang sigaw niya ay tila utos, hindi gaya ng leader na kumikilos para iligtas ang namamatay niyang asawa. Napansin ko rin ang nurse na nagbanggit ng iba't ibang procedure na parang komplikado at mukhang delikado. Tingnan natin ang body-worn camera footage. Sabi niya, kaya marami na siyang pinagdaanan, marami na siyang naranasan sa ilalim ng mga mata niya, mukha niya o kung ano man. O hindi ito ang una niyang ganitong pamumuno. Matapos itong gawin, yun ang nakakatakot. Pagdating ng mga deputy ng Santa Rosa County Sheriff sa Restore Plastic Surgery, akala nila ay medical na emergency ito. Habang kausap kita ngayon, nag-check ulit kami ng surgery dim at doon namin nakita ang kakaiba. Ayos yan, may poster sila. Pero matapos makausap ang ilang nurse, may deputy na hindi matanggal sa isip na may kakaibang nangyayari. Pakinggan mo siya habang inilalarawan niya sa kanyang supervisor ang nangyari. Hayaan mo lang akong ipaalam sa'yo. Siguro, wala akong nakikitang dahilan para dagdagan pa ngayon. Pero sa totoo lang, nakatanggap kami ng tawag medical sa isang klinika ng doktor dito sa Navarre. Siguro nga, isang plastic surgeon ang nag-opera sa asawa niya tapos sinabi sa amin na nagka-cardiac arrest siya. Pero hindi ako sigurado kung talagang nangyari yun sa kanya siya. Parang may iba pang mga tao na nandoon habang ginagawa ang operasyon at mukhang nagkaroon siya ng ilang beses na seizure. Pero sabi nila, hindi talaga maganda ang itsura ng kalagayan. Hindi maganda ang lagay niya nung umalis. Pero dinala siya at ginawa ang lahat. At ako masasabi ko na mas mag-aalala ako kung silang dalawa lang ang nasa kwarto. Pero may mga nurse din na nandun. Ipapadokumento ko na lang sa kanya. Kung okay lang, paki-inform si Lance kung makakausap mo siya. Maliban na lang kung sa tingin mo ay may dapat pang gawin ngayon. Di natin naririnig ang supervisor sa tawag pero malinaw ang pag-aalala ng deputy. 'Di ba? Ang weird lang kasi na doktor at asawa niya yon. Gets mo ba ang ibig kong sabihin? Pero gaya ng sabi ko, hindi siya nag-iisa. May mga tumutulong habang ginagawa ang procedure.
Kaya siguro sisibilan na lang ang kukuha ng mga pangalan nila at mag-iipon ng mabilis na impormasyon tungkol dito para kung sakaling may lumabas na issue. Kung sakaling, alam mo na, may magsabi na ay tinangka niyang patayin siya, alam mo na, kung sila lang ng asawa niya na doktor ang nandun, naisipin ko na kailangan talaga nating magsagawa ng investigasyon. Medyo ganun din. Isipin ko, alam mo yon, kung sakaling namatay siya para sa hustisya niya, kailangan nating imbestigahan at siguraduhin na maayos ang lahat. Pero kung may mga saksi sa kwarto, medyo nagbabago ang sitwasyon, alam mo yon. Oo nga, siguro. At parang may ilang bahagi pa yon. Kaya nakaranas na rin siya ng mga katulad na operasyon at nasedate, kaya tuluyang nasedate siya. Ginawa nila ang peklat sa tiyan niya pagkatapos ay nakalabas na siya at naglakad-lakad. At balak pa nilang mag-injection sa mukha niya at siya pa mismo ang naghanda ng kung ano mang ituturok sa mukha niya. Parang taba yata at hindi ko talaga maintindihan ng buo. Pero nung nagsimula na silang mag-injection, ginawa nila ito sa ibabaw ng isang mata, tapos sa kabila namang mata. Pagkatapos, nagkaroon siya ng 4 na malalakas na seizure. Bago dumating ang emergency medical services, at pagkatapos, alam mo na, sinabi sa amin na nag-cardiac arrest siya. Pero hindi pa namin nakumpirma yon sa emergency medical services. Pero sabi nila hindi maganda itsura niya, kaya ako, Ngayon, habang nasa tawag ang deputy, isinakay na ng mga emergency medical technician si Hillary sa ambulansya at mabilis siyang dinala sa ospital. Beamer, nailipat ka na. Sa tingin mo ba normal tayo dahil nakatayo? You're gonna Sacred Heart. Pagbalik ng deputy, ipinaliwanag niya sa grupo ang natitirang plano. Nasaan na ngayon ang asawa? Kasama mo ba siya? Sige. Sumama siya sa ambulansya. Sige, mabuti na preserve ako ang cardiac arrest or hindi. Nang dumating kayo dito, sige. Ginawa nila, nag-cutting classes, gumimik, rumampa siya, pumasok kami. Ang doctor ay, wow, sige. Sabihin, Sabi ni Ryan, malamang hindi, pero gusto niyang tawagan ng kapitan. Hindi niya makontak si Lance. Gusto lang niyang ipaalam muna. Medyo bago ito, bagong karanasan. ngayon, sabi sa akin na ito ay kapit, hilahin, pataas, umalis. Masasabi ko sa'yo ngayon. Ay, hindi ako lang ang gagawa. Sige, doktor. Siya ang asawa na gumawa ng procedure sa kanyang misis na tinatawag na scar evasion. May peklat dito at may ginagawa rin sila sa paligid ng mata niya, sabi niya. Binigyan siya ng lokal na anesthesia at doon siya nagsimulang mag-seizure. Marami na siyang beses na ginawa ito dati, hindi nila iniisip na gusto niyang magdusa o may ganong dahilan. Kaya nga tulad ng sabi ko, ganun talaga. Nakuha nila ang tibok ng puso niya, bumalik siya at papunta na sila sa Sacred Heart. Tara na, mahal mo lang talaga si Lance daw at Duty Washington. Sige. Ilan ang mga tao na naroon sa kwarto habang nangyayari ang lahat ng ito? Ilan? Sino pang kasama bukod kay Doktora Babae? Maya-maya ay maayos na siya. Hindi lang si Dr. Risa ang naroon. Lumabas ang isang nurse para ipaliwanag ang nangyari sa loob ng opisina. Nandun ako at natapos na namin ang scar-free vision sa kanyang tiyan. Tapos na yon. Tapos na yon, maayos na siyang nakakalakad, parang walang nangyari. At siya na rin ang gumagawa ng sarili niyang fat transfer saan man niya ito gawin. Sinimulan niyang i-inject ang Siglish ng pampamanhid na gamot na kadalasan ay lidocaine, peti at sodium bicarb. Nag-inject siya doon, ininjectan niya ang kanan at kaliwang mata ni Glitch at nagsalita siya tungkol sa malabong paningin pero namamaga ang mata niya kaya syempre hindi siya makakita. Ininjectan ang kanang mata at doon siya nagsimulang mangisay kaya maayos ang simula ng injection. Pagkatapos nag-cardiac arrest siya. Nangisay siya ng minuto. Ano yon? Nangisay ulit siya bawat season at ang pangingisay ay tumatagal ng 3 hanggang 4 na minuto. Sige. Hindi si Lola pero halos ganun na rin. Ano ang kinalabasan nito? Malamang ay nagkaroon siya ng 4 o 5 lahat-lahat. Sige, bago pa siya magawa ng kahit ano. Yun ang ibig kong sabihin. Nasa normal ang presyo ng dugo namin, maganda ang tibok ng puso ko, buong oras ganun lahat. May napansin ka bang kakaiba habang ginagawa ang procedure? Kaya may investigasyon na isinasagawa habang naroon ang mga deputies sa lugar. Tara, siya ba yun? Ganun, sagot. Hindi, magkasama sila sa kotse. Sige, biro lang. Alam mo ba kung saan sila? Oo.
10. 4 isa, 4 2, 10, 4 10. Dahil sa maraming tanong na walang sagot, muling tumawag ang deputy. Ngayon ay para tiyaking tama ang kanilang mga hakbang, hindi lang ang pagsunod sa protocol. Kaya dinala ng emergency medical services. Sa madaling salita, tanong ko, dapat ko ba itong ituring na posibleng homicide? Dapat ba natin gumawa ng maikling ulat at ituring ito bilang isang aksidenteng medical na insidente? Kaya ako, si Kapitan at si Counts ay halos pareho ng opinyon. Alam mo na, sapat na siguro ang isang maikling ulat. Kaya ayos lang sa kanya yon. Oo nga, at... Oo, tinanong ko ang mga saksi, sabi ko, alam nyo ba kung nagkaroon sila ng matinding galit sa pagsasama nila? At sabi nila, hindi, normal lang, ibig kong sabihin, alam mo yon, normal lang ang kanilang pagsasama. Sabi ko, sige, at wala silang pinaghinalaan kahit ano ngayon. Kaya, pero kahit papaano, makakausap ko si Sevilla. Magpapatuloy siya at idodokumento at maglalagay ng mga larawan doon. Sa ganung paraan, kung sakaling mamatay siya at tumawag ang pamilya niya at sabihin, alam mo na, oh, pinatay siya ni Sevilla. At least may dokumentasyon tayo na hindi, wala talagang kahit anong palatandaan ng ganon. Kaya, Hindi ko alam pare. Mukhang ang huling medical na procedure niya ay total na pag-ayos, may peklat at nilagyan ng taba ang mukha niya. Grabe yon, hindi sulit. Oo. At sa tingin ko, gaya ng sinabi ko, maganda yon kasi bigla na lang, kung sakaling mamatay siya, tatawag ang pamilya niya at sasabihin na galit siya sa kanya, pinatay niya siya. Eh di may masasabi tayo. Hindi, wala namang palatandaan ng ganun ngayon. Hindi naman perpekto ang kasal nila kaya kung may tumawag, hindi na nakakagulat. Ganyan ang pamilya pare, may magpapakamatay na miyembro pero sasabihin nilang may pumatay. Ayaw lang nilang maniwala. Akala niya, tinanong ko siya at pati ang nurse kung ano palagay nila. Namatay si Hillary isang linggo matapos mailagay sa life support sa ospital. In-interview ng mga detective ang mga empleyado ng Restore Plastic Surgery kaugnay sa isang arrest warrant ayon sa ulat ng mga detective. Sinabi ng empleyado na ilang araw pa lang siyang nagtatrabaho bago ito nangyari. Sa maikling panahong iyon, ipinahayag niya na maraming kapabayaan sa opisina na nagdulot ng cardiac arrest ni Hillary. Ayon sa kanya, bago ang operasyon uminom ang biktima ng napakaraming tableta, ngunit hindi niya alam kung ano ang mga iyon. Ipinahayag niya na ang biktima mismo ang naghanda ng kanyang mga intravenous bag na dapat ay naglalaman ng diluted na xylocaine na ginagamit bilang lokal na pampamanhid sa operasyon. Naubos na ang intravenous bag. Noong oras na yon, ibinuhos ni Braun ang 2 lalagyan sa mangkok, hindi niya ito dinilute at sinimulan niyang injekan ang kanyang mga braso at mukha. Nang gawin ito ni Hillary, sinabi niyang malabo ang kanyang paningin. Namamaga ang mukha niya pero nagpatuloy si Braun. Sinabi niya na akala niya ay senyales na iyon na siya ay na-overdose at dito na siya nagsimulang mangisay. Ayon sa mga detective, sinabi ng isang empleyado na nangingisay si Hillary Braun ng 10-15 minuto bago tumawag sa siyam na isang-isang at gusto ni Ben Braun na siya na lang ang mag-asikaso kay Hillary. Iniulat din ng empleyado sa mga detective na si Hillary ay uminom ng ilang gamot sa loob ng 1 oras bago magsimula ang procedure, kabilang ang Valium at gabapentin. Sa conclusion, pinatotohanan ng mga saksi na kahit may senyales ng overdose ang biktima, tuloy pa rin sa pag-inject si Braun ng di matukoy na dami ng lidocaine. At hindi siya tumigil hanggang sa nagkaroon ng seizure at cardiac arrest ang biktima. Nang mangyari ito, inantala ni Braun ang pag-ulat sa siyam na isang-isang at ginamit pa ang pagiging doktor niya kahit obligadong iulat ito ayon sa batas. Ipinakita ni Braun ang kasaysayan ng pagpapahintulot sa mga hindi ligtas na gawain at hindi siya nag-ingat para sa kapakanan ng buhay ng tao. Kahit matapos ang insidente noong Enero 2023 na hindi niya magising ang biktima habang may procedure. Kaya, matapos pirmahan ng hukom ang warrant of arrest, sumuko ang plastic surgeon na si Dr. Ben Braun sa opisina ng Santa Rosa County Sheriff. Si Braun ay kinasuhan ng manslaughter dahil sa kapabayaan at napagkaitan ng lisensya sa pag-practice. Ng medisina ay may emergency na restriction mula sa Department of Health ng Estado. Kaya, para talakayin ang kasong ito, gusto kong tawagin si Tim Jansen, isa siyang defense attorney sa Tallahassee. Tim,
makatarungan ng kasong ito. Napapaisip ako, Diyos ko, nangyayari ba talaga to? Madalas ba? Ang asawa, isang plastic surgeon, ay nagsasagawa ng procedure sa opisina kasama ang kanyang asawa na nagtatrabaho rin doon at siya rin mismo ang naglalagay ng laman sa sariling intravenous bags. Ibig kong sabihin, parang nung binasa ko ang affidavit para sa warrant sa kasong ito, parang recipe ito para sa kapahamakan. Alam mo kung ano sa tingin ko to? At sa tingin ko, wala talagang nilalagay na limitation ang mga batas kung pwede mong operahan ng asawa mo. Pagkatapos, nagiging kampante ka, gaya ng sabi ko sa mga kasong kriminal. Alam mo, palagi kang napapahamak kapag sinusubukan mong tulungan ng kaibigan o miyembro ng pamilya. Kapag ang doctor ay nag-operate sa kanyang asawa at nagpasya, gagawin ko ito, gagawin ko yon. At maaaring nagtatrabaho doon ng asawa pero hindi niya alam ang mga complication at iniisip lang ng asawa na kaya niyang ayusin ang lahat. Nagkakaroon ka ng sakuna at parang ganyan ang tunog nito. Totoo, parang isang malaking sakuna ito at hindi siya kinasuhan. Si Dr. Ben Brown ay hindi kinasuhan ng alam mo na sinadyang pagpatay. Kinasuhan siya ng homicide. Ibig sabihin, inaakusahan siyang naging pabaya. Ang di umano ay sinabi ng kanyang empleyado sa mga investigador. Ibig kong sabihin parang magulo talaga doon. Sabi ng empleyado, gusto nilang tumawag sa siyam na isang-isang pero sabi niya siya na raw ang bahala. Parang nagko-convulse siya minsan at sinusubukan naman siyang tulungan. Walang crash cart na naroon ayon sa mga dokumento at dapat sana ay meron. Hindi ako makapaniwala dito. And pagkatapos, sabi mo maaring walang batas sa paggamot, operation, or anumang procedure sa iyong asawa. Para sa akin, kung ethical lang usapan, dapat may paghihiwalay dyan. Iniisip mo bang kailangan meron at madalas ko rin itong naririnig kung saan ang asawa ang gumagawa ng operation or nagsusulat ng reseta para sa asawa nila at mga ganong bagay, dapat meron pero walang mga patakaran. Ngayon, gawin na nila. Hinahabol ng Florida Medical Association ang lisensya niya dahil napatunayang pabaya siya sa medical na paraan. E maring hindi lang isang bagay ang nagdulot ng homicide, pero kapag pinagsama mo ang siyam na magkaibang pangyayari, kapag may nagsabing professional sa kalusugan, nagkaka-convulsion siya at kailangan ng medical na tulong. At hindi ka kumikilos agad at wala kang mga bagay na kailangan, ibig sabihin pabaya ka at kung may namatay dahil sa kapabayaan mo, iyon ay homicide. Nagamit ko na ang lidocaine dati, kaya ako natatakot ngayon. Nagamit ko na ang lidocaine dati. Pampamanhid talaga yan, tulad nung isang beses na may sore throat ako at binigyan nila ako ng parang lidocaine wash. Alam mo yon, karaniwan yan para mawala ang sakit. Pero dito ini-inject talaga ito diretso sa kanya. Alam mo yon. Ayon sa mga dokumento, sinabi ng mga doktor sa ospital habang ginagamot si Hillary Braun na inakala nilang nagkaroon siya ng lidocaine toxicity at malamang ay hindi na siya makaka-recover. Sa kasamaang palad, hindi na siya naka-recover. Sabi ng detective, ito ba? Nalaman nila na hindi ito ang unang beses na nasobrahan ng gamot ni Braun si Hillary sa operation at hirap siyang magising pagkatapos. Diyos ko, parang grabe ang sama talaga ng tunog nito. Alam kong inosente siya hanggat walang patunay ng kasalanan pero hindi maganda ang impression nito. Wala ni isa rito ang maganda para kay Dr. Braun at pwedeng maging komplikado sa paglilitis. Oo, magiging komplikado ito dahil may professional kang may pera, may mga connection, hindi siya yung masamang akusado. May ilang hurado na titingin sa kanya bilang biktima dahil sa pagkawala ng asawa base sa mga paratang. Walang ebidensya na sinadya niya itong gawin o may napala siya rito. Magkakaroon siya ng mahusay na abogado, aasa sa opinyon ng mga medical na eksperto at hindi ito magiging madali. Pero ito ay isang napaka-konserbatibong komunidad, sobrang konserbatibo talaga. Kung tatanungin siguro 70 or 100 ay Republican konserbatibo, nandun yun sa mga base militar, ibang time zone. Sila ang huling bumoboto dahil ibang time zone ang lugar nila sa Florida, kaya minsan natatawag na ang resulta ng eleksyon kahit hindi pa tapos ang botohan doon. Nakapaghawak na ako ng kaso ron, sobrang konserbatibo. Maaring pabor yun sa kanya bilang isang professional na doktor. Kaya, sige. Sa tingin ko, ganito lang talaga para sa akin. Ibig kong sabihin, ang pagbasa lang ng lahat ng ito ay parang napakasama. At kahit ang medical board ng estado ay nakakita ng maraming babala tungkol sa kanya, ayon sa nakasaad dito, alam mo sa affidavit para sa warrant,
na patuloy lang siyang nag-i-inject ng lidocaine sa mukha ni Hillary at na siya sa tingin ko ay hindi na tumutugon at nagsimulang magkaroon ng seizure. At alam mo, nagbabago ang ugali at kilos mo dahil dito. Alam naman nating lahat kung ano ang ibig nilang sabihin kapag sinabi nilang seizure. Pero siya ay napupunta sa isang estado na hindi na siya makakabalik at alam mo hindi tinawagan ang siyam na isang hindi ito tunog na mabilis ang pagkilos at para sa akin talagang masama iyon. Parang ang doctor ay nagkakaroon ng tunnel vision. Posibleng hindi niya nakikita ang kaseryosohan ng situation. Parang kailangan mong isantabi ang iyong ego sa isang punto at mapagtanto, Diyos ko, ang asawa ko ay parang nagkakaroon ng seizure. Parang kailangan nating ayusin ito. O sige, may 3 professional at 2 o 3 nurse pang tumutulong at nagsasabi sa kanya ng observation nila. Sinasabi niya na may problema siya sa mata. Bago siya hindi tumugon, walang crash cart doon na makakatulong kung sakaling may emergency. At pinapainom niya siya ng mga gamot na ito. Gusto kong makita lahat ng gamot na itinurok sa kanya noon at gaano kadalas niya ito ginagawa. Nag-opera na siya sa kanya dati at ginawa niya iyon. Sa palagay ko, hindi pa siya sumusunod sa tamang timbang. Binabatay nila ang mga gamot dito. Madaming beses, itong mga gamot na ito ang nagpapahilo or nagpapawala ng malay sa'yo. Hindi niya ginawa kahit alin doon. Siya lang ang pina-fill out niya. Pagkatapos siya na ang gagawa, pumupunta siya sa lababo kahit hindi pa niya nahahalo ang mga gamot. Ibinigay niya yon sa kanya nung emergency. At dapat napansin niya na may problema siya sa mga mata niya na karaniwan nilang nararanasan kung may problema sila sa mata, mayroong toxicity or laso na nangyayari. Kaya agad nalaman ng mga doktor na hindi na siya makaka-recover. Tiningnan nila ang laman ng katawan niya at sinabi na hindi na marirecover ang mga organo, hindi rin siya naka-recover. Kaya kapag ganun nakalinaw mula sa emergency room, ibig sabihin talagang sobra ang gamot na naibigay sa kanya, sobra talaga. Oo, talagang malungkot at kakilakilabot na kaso. At si Hillary Braun, may 3 siyang anak mula sa ibang relasyon at alam mo nagluluksa ang kanyang pamilya. Nakakatakot talaga ang kasong ito. May gusto akong itanong tungkol kay Tim na nakaka-interest, alam mo? Si Ben Brown ay kinasuhan ng homicide at isa siyang doctor. May training at kumpletong kaalaman pa rin siya. Sarado na ng tuluyan ang plastic surgery clinic niya. Pero ang kanyang abogado, si Mark O'Meara, na kinontak ko para sa komento, ay humihiling na payagan siyang makilahok sa mga deposition sa kasong ito. Karaniwan ba yon? Sabi ni Mark O'Meara, doktor siya at pwedeng tumulong sa abogado sa mga deposition na ito. Sa Florida, ganyan ang proseso. May deposition kung saan pwedeng magtanong ang bawat panig sa saksi ng kabila. Parang paraan ng paghanap ng katotohanan. Karaniwan ba sa isang kasong kriminal na naroon ng akusado sa deposition? Hindi ito karaniwan, napakabihira nito at ginagamit lang kapag may particular na kaalaman ang akusado o makakatulong siya sa abogado sa pagtatanong sa mga saksi ng estado. Sa kasong ito, makikita mo na malamang na magkakaroon ng estado ng medical examiner, magkakaroon din sila ng iba pang mga doktor o tao na magiging mga saksi at makakatulong siya ron. Ang mga abogado ay hindi eksperto sa medisina. Natututo kami mula sa aming mga kliyente at sa mga eksperto na kinukuha namin. Walang mas mahusay na eksperto sa kasong ito kaysa sa isang lalaking naroon mismo sa silid, nagsanay at nagsagawa ng special operations. Sa tingin ko, papayagan ito ng korte kung ako ang taga-usig. Hihilingin ko sa hukom na dumalo sa deposition para kontrolin ito. Kasi kung halimbawa nandyan ang mga NARS at sila ay ini-interview at ginagamit ito, madalas ginagawa ang deposition sa maliit na kwarto para mabantayan ng doktor ang mga NARS at palabasin silang masama at kabahan. Pero kung ilalagay mo ito sa isang buong korte na may hukom, hindi na niya makokontrol ang mga saksi na ito. Oo, maaring matakot din sila dahil kasama nila ang dati nilang boss. 100% natatakot at sa tingin ko kung papayagan siya ng korte na umupo sa mga dipo, dapat lang gawin yon. Maaring kumuha ng mahistrado mula sa mga korte para mamahala ron. Tiyaking walang mali, pananakot o panggigipit. Siguro yun ang gitnang solusyon para tulungan niya ang kanyang abogado. Sa tingin ko patas naman yon. Tingnan natin kung hihilingin yon ng prosecution. Talagang napakalungkot ang kasong ito, Tim, at hindi dapat nangyari. Sobrang nakakalungkot. Babantayan namin ito at titingnan kung ano ang mangyayari. Tim Johnson, maraming salamat. Salamat sa pag-imbita sa akin.
Nasaan na ang kaso ngayon? Si Ben Brown ay malaya sa piyansang 50,000 habang hinihintay ang paglilitis at nag-plead ng not guilty sa homicide. Nakipag-ugnayan ako sa kanyang abogado. Sa oras ng pagre-record na ito, hindi pa ako nakakatanggap ng sagot. Kaya't dito nagtatapos ang episode na ito ng Crime Fix ni Anjanette Levy. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.